Iginiit ni Makati Mayor Junjun Binay na walang anomalya sa pagpapatayo ng parking building sa lungsod ng Makati. Inihayag ito ni Binay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Magsasagawa ng special audit ang Commission on Audit hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall parking building na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Kinontra rin ni COA Chairperson Grace Pulidotan ang inilabas na 6-page report ni dating Makati Resident Auditor Cecilia Cagaanan na nagsasabing walang anomalya sa pagpapagawa ng nasabing gusali na may 5 palapag na opisina at 6 naman para sa parking. Ayon kay Tan, ang nasabing dokumento ay bahagi ng isang internal communication at hindi isang clearance o patunay na walang irregularidad sa pagpapagawa ng naturang building. It is an internal communication, Your Honor, and I don't know how the city of Makati got a copy of it because it's supposed to be, it was a report of Ms. Cagaanan to her immediate superior, Director Antasuda, and Director Antasuda in turn forwarded it to me. So I would say that this is at this stage, this is just a report, and it is being subjected to evaluation along with all the other pertinent documents and papers, Your Honor. Sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, tahasang itinanggi ni Makati Mayor Junjun Binay na may anomalya sa pagpapagawa ng nasabing gusali. Aniya, world-class ang nasabing gusali. Pinaggastusan din ang base ng gusali dahil malambot ang lupang kinatatayuan nito. Kasama na rin sa gastusin ang centralized air conditioning at iba pang mga kagamitan kaya talagang may kamahalan. Para sa amin, hindi pwede, ang pwede lang. Ang ginawa po namin ay isang world-class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito. Ang Makati City Hall Building 2 ay may features na version po namin ng isang green building. Meron itong landscape na roof deck, atrium sa 7th floor, may LED lighting, glass walls at panels. Meron din itong granite flooring, centralized air conditioning, 2 elevators, mga conference room at mini function hall sa iba't ibang palapag, mga iba pang mga facilities at iba pang mga modern amenities na makikita sa isang modernong office building. Kumpleto po ang mga lamesa, silya, mga computers, at ibang gamit pang opisina. Lahat po yan ay kasama sa overall cost ng Building 2. Dagdag pa niya, pinupolitika lang siya at ang kanyang ama na si Vice President Jejomar Binay. Isa kasi sa mga nagsampa ng kasong plunder laban sa kanila, si Attorney Renato Bondal ay nakatunggali ni Mayor Junjun sa pagkaalkalde sa Makati noong 2013 elections. Ngunit gayunpaman bukas si Mayor Junjun sa isasagawang audit ng COA, gayon din sa binabalak na ocular check ng komite. If they will do it or not, then hindi ako privy doon kung gagawin ni Chairman Pulido. It's a public building. We cannot stop them from checking the area. So, bukas naman yan. Sinabi nga namin na kung gusto nilang tingnan, so they can assess properly, then pwede nilang tingnan yung lugar na yun. Samantala, hinamon naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Vice President Binay na dumalo sa pagdinig ng Senado nang sa gayon ay masagot niya ang mga katanungan ng mga senador. Inumpisahan kasi ang pagtatayo ng nasabing gusali noong siya pa ang mayor. Ngunit nang tanongin si Mayor Junjun kung kukumbinsin ba niya ang kanyang ama na dumalo, sagot niya hindi naman niya maaaring pilitin ng kanyang ama dahil personal na desisyon niya ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.